Sa linggong ito ay ipinagdiriwang din natin ang Father's Day. Kaya sa lahat ng mga tatay na naririto, Happy Father's Day. Masaya kami na kasama kayo sa banal na misang ito at sinasamahan namin kayo upang manalangin sa Diyos. Lalo tigit sa pagpapahayag ng inyong mga pasasalamat sa lahat na mabiyayang ipinagkaloob sa inyo ng Panginoon. Sa inyong mga paghihirap, sa inyong mga pagpupunyagi, at sa inyong mga pagsusumikap. Ang ating simbahan ay binibigyan ng pagkakataon sa araw na ito upang ang mga tatay ay ating alalahanin. Inaalaala natin ang kanilang mga importanteng papel na ginagampanan sa bawat pamilya. Alam natin na hindi madali ang kanilang mga pinagdaanan. Mula sa pagsimula ng pamilya, maging sa hanggang ngayon. Patuloy silang nagsasakripisyo, patuloy silang nagpapatulo ng kanilang mga pawis, luha at dugo. Patuloy silang nag-aalay ng kanilang panahon at higit sa lahat ng kanilang mga sarili para sa kanilang mga pamilya. Lalo tigit ang kanilang pag-alala para sa magandang kinabukasan at kaaya-ayang buhay ng kanilang mga minamahal na anak. Kaya sa araw na ito, kayo ay aming pinaparangalan at higit sa lahat pinapasalamatan. Sa lahat-lahat ng mga kabutihang inyong ginawa. Lalo tigit ang inyong pag-aalay ng inyong buhay at ng inyong sarili para sa kabutihan ng inyong pamilya. Kung wala man kaming material na bagay na maereregalo, ang pinaka-the best na aming maeregalo sa inyo ay ang aming mga dasal. Dalangin namin na sana kayo ay patuloy na pagpalain ng Diyos. Araw-araw ay ilayo kayo sa lahat ng kapahamakan, mapanganib, mga disgrasya at mga sakit. At sana patuloy kayong bigyan ng lakas at karunungan upang magampanan ninyo ang inyong mga gawain, tungkulin at responsibilidad para sa inyong pamilya. At para sa mga anak na narito, sana ang ating pagrespeto at ang ating pagmamahal sa ating mga ama ay patuloy nating ipahayag sa bawat sandali at araw ng kanilang buhay habang sila ay malalakas pa. Huwag natin silang bigyan ng sama ng loob. Huwag na natin dagdagan ang kanilang pinapasa na bigat at problema sa buhay. Sana tayong mga anak ay patuloy na magiging inspirasyon ng kanilang mga pagsusumikap. Sana hindi natin sila bigyan ng 60 at 65 na grade. Kung pwede lang, pinakamataas na grade para may sukli ang kanilang pagpapatulo ng pawis, luha at dugo para sa kanilang mga magandang kinabukasan. Sa lahat ng mga tatay na naririto, mahal na mahal namin kayo. Aming dalangin na kayo ay patuloy na pagpalain ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, akmang-akma din ang ating mga pagbasa, lalo tigit ang ating ebanghelyo. Para bagang si Jesus ay nagsasabi sa mga tatay ngayon, huwag kayong matakot. Ipagpatuloy lang ang inyong mga pagsusumikap at paggawa ng kabutihan para sa inyong pamilya.
Huwag kayong matakot na kahit pagod na pagod kayo. Ipagpatuloy lang ang pagpupunyagi. May nag-iintay na magandang bukas. Lalo tigit kapag ang mga anak ay nagsusumikap para maabot ang magandang kinabukasan na inyong hinahangad. At ang mensahe ng ating ebanghelyo ay hindi lang para sa mga tatay, kundi para din sa ating lahat. Nabilang ninyo kung ilang beses na sinabi ni Jesus sa ating gospel na huwag kayong matakot? Ilang beses na sinabi ni Jesus na huwag kayong matakot? 5 times. Itong verses 26 to 33 ng Matthew chapter 10, 5 times niyang paulit-ulit na sinasabi na huwag kayong matakot. Alam na alam kasi ni Jesus kung anong uri ng buhay ang meron tayo sa mundong ibabaw na ito. Hindi madali. Naranasan niya na itraidor ng kaniyang matalik na kaibigan. Naranasan niya na ipagkanulo siya ng maraming mga tao. Naranasan niya kung paano siya sasaktan at kung paano siya pinatay. Sa gitna ng wala siyang ginawang masama. Naranasan niya kung gaano kalupit ang mundo. Siya mismo nakaranas ng ating mga nararanasan. Subalit kung pagnilaya natin ang kanyang buhay, na hindi man siya nagpakita na siya'y natakot. Kasi mayroon siyang pinagkakatiwalaan. Mayroon siyang tunay na kinakapitan. At ang tunay niyang kinakapitan at pinagkakatiwalaan ay walang iba kundi ang nagmamahal niyang Ama. Kaya kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, ang kanyang sigaw ay, Ama, sa iyong mga kamay ay inihahabilin ko ang aking espiritu. He only trusted the Father. And to know that the Father loves him so much and the Father will not leave him. Kahit anong mangyari, hindi siya iiwanan ng Ama. Hindi siya kakalimutan ng Ama. Kaya sa gitna ng mga pahirap at pasakit na ginawa sa kanya, ay talagang hindi siya natatakot. Kahit alam niyang ipako siya sa krus, pinasan niya ang mabigat na krus. Dahil mayroong tunay siyang pinagkakatiwalaan, pinaghugutan ng lakas, ang pag-ibig ng Ama. Mga minamahal na kapatid, tayo rin ang dami-daming nating kinatatakutan. Ang dami-dami nating takot sa buhay. At sa gitna ng ating mga takot, saan tayo kumukuha ng lakas upang maging panatag ang ating kalooban? Siguro nakikita ninyo yung sa social media noong naglilindol sa Mindanao. Ang mga bata ay nagsisigawan at umiiyak. Ano ang nagpapatahan sa kanila? Sa gitna ng takot habang niyayanig ang lupa at nakikita nilang niyayanig ang mga matataas na building, ang kanilang eskwelahan, ano ang nagpapanatag sa kanila? Ang yakap ng kanilang kaklase at ang yakap ng kanilang mga guro. 'Di ba? Nakita niyo 'yon sa social media. Yung batang umiiyak, tinatakbo ng teacher, niyayakap siya ng teacher. Tumatahan ang bata. Kasi ang pagyakap ng teacher, para bagang sinasabi niya sa bata, huwag kang matakot, narito ako. Hindi kita iiwanan. Tayo din, marami tayong mga takot.
Natakot tayo kung ano ang mangyayari sa ating bukas. Iniisip natin ang hindi pa nangyayari. Baka hindi natin marating yung bukas. Iniisip natin, ano kaya ang kakainin namin mamayang gabi? Hindi ka pa nga nakapananghalian. Mamayang gabi na yung iniisip mo, baka hindi mo na marating ang gabi. Iisipin mo muna ang ngayon. Nag-alala na tayo sa sunod na linggo na hindi natin alam kung makarating pa tayo sa sunod na linggo. Ginagawa nating very stressful ang ating buhay sa pag-iisip kung ano ang mangyayari sa sunod na taon o sa sunod na mga araw. Sabi nga ng ating gospel, hayaan mong problemahin kung ano ang sa ngayon at hayaan mo mamroblema ang bukas kung ano ang problema na darating. Hindi mo pa nga alam kung anong mangyari bukas, ina-anticipate mo na. Kaya sabi sa atin, isipin mo muna ang ngayon, huwag mong dagdagan ng stress ang iyong buhay. At higit sa lahat, para bang sinasabi sa atin ng Diyos, parang wala kang believe sa akin. Ilang taon ka nang namumuhay? Ni isang beses ba ay nagutuman ka? Kung hindi ka nagutuman ni isang beses for almost 40 years ng iyong buhay, that is a proof na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Kahit kung minsan kinukulang tayo, pero mayroong dumarating na mga biyaya. Parang sabi sa atin ng Diyos, magtiwala ka lang sa akin. Linggo-linggo sinasabi mo na ako ay ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tapos ngayon punong-puno ka ng takot. Claim that I am an almighty God, that I am a powerful God. Walang makakatalo sa aking pagkamakapangyarihan. Ako ay makapangyarihan sa lahat. Sa akin ka dapat magtiwala. Natatakot tayo sa kamatayan. Whether you like it or not, darating at darating ang kamatayan sa bawat isa sa atin. Bahagi na ng ating buhay ang kamatayan. Walang makakaiwas diyan. Walang exempted diyan. Lahat tayo ay darating at darating sa kamatayan. Ang kamatayan ay hindi dapat kinatatakutan, kundi pinaghahandaan. At hindi tayo natatakot mamamatay kapag tayo ay naghahanda. We are not afraid of death if we are always ready. Kasi anumang oras, darating yan sa atin. At ang kamatayan ay walang pinipili. Bata, matanda, mayaman o mahirap, may pinag-aralan o wala, darating at darating ang kamatayan sa bawat isa sa atin. Who knows? Nobody knows. Walang nakakaalam. At dapat nating tandaan na ang kamatayan ay bahagi ng ating buhay. Walang makakaiwas diyan. Walang exempted diyan. Lahat tayo ay dadaan diyan. Kaya tanggapin na natin na ang kamatayan anytime darating sa bawat isa sa atin. Hindi dapat yan kinatatakutan, kundi dapat pinaghahandaan. We have to be ready always to face the death. And we should not be afraid of death because we believe that we will rise again. Hindi tayo dapat matakot sa kamatayan dahil tayo ay muling buhayin ng Diyos. Dahil ang ating buhay
ay hindi natatapos sa kamatayan. Ang katatakutan natin ay kung mapapunta tayo ng impyerno after ng death. Yun po yung dapat nating katatakutan. Na pagkatapos ng ating kamatayan ay hindi tayo makarating sa langit, kundi tayo ay mapapunta sa impyerno. At habang iniintay natin yung bagay na iyon, sana tayo ay gumagawa ng paraan na hindi tayo mapapunta ng impyerno, kundi tayo ay makarating sa langit upang makasama natin ang tunay na dapat nating kapitan sa buhay na walang iba kundi ang ating Diyos. Mga minamahal na kapatid, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Gusto niyang maging stress-free ang ating buhay. Gusto niyang maging masaya at maging maligaya ang ating buhay sa gitna ng mga maraming pagsubok. Maging masaya at maging maligaya lamang ang ating buhay kapag tayo ay nagtitiwala na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hayaan niyo ang problema na maboblema sa atin. Lilipas at lilipas din ang mga pagsubok. Matatapos din ang mga problema. Makakaahon din sa kahirapan. Makakasumpong din sa pagsubok. Basta kumapit ng mahigpit at magtiwala sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat at lubos-lubos na nagmamahal at umiibig sa atin. Maging mapanatag nawa palagi ang ating loob at ang ating buhay kapag tayo ay lubos na nagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan at higit sa lahat sa Diyos na umiibig at nagmamahal sa atin. Huwag matakot. Mayroon tayong Diyos na nagmamahal at hindi niya tayo pababayaan. Amen.